1.0 kasi yung silver ko sa kanya hat-trick. Oh, grabe. Ano to? Kapuso versus kapuso na yung atake ng PBB ngayon. Another hearsay na naman yung mga pinapaniwala ay ng mga housemates. Alam niyo, feeling ko may demolition job talaga dito sa loob ng bahay ni Kuya. I know na napanood nyo na itong episode na ito ng Pinoy Big Brother na kung saan binigyan ng red flags at green flags at yellow flags ang lahat ng mga housemates. And eto, based sa mga na-experience, sa mga narinig at naranasan ng mga housemates, yung kanilang boto. For today's video guys, kasi trending to, lalo na yung scene dito ni Mika na kung saan binansagan siyang red flag sa bahay ni Kuya. Tingnan nga natin yung reason ng mga housemates kung bakit naging red flag si Mika sa botohang ito. At the same time, yung mga comments din nila from the other housemates. So for today's video guys, samahan nyo ako at panoorin natin itong red flag na voting system sa bahay ni Kuya. Let's go! So here it is. Isa-isang ipinatawag ni Kuya ang housemates para sa isang mahalagang task. Bibigyan kita ng 3 minuto para bigyan ng score ang bawat isang housemate. 3 points para sa nagpapakatotoo at 1 point para sa hindi nagpapakatotoo. Alright. Ng 1 point kasi feeling ko naman po talagang lahat ay nagpakita. I think it's more than the minimum. For the month ng diba, ng Pinoy Big Brother, so 1 month niya, parang naging bahagi na rin kasi tayo nung story nila eh. And, well, iba yung experience sa mga nanonood online or sa TV versus sa mga actual na ganap 24/7 sa bahay ni Kuya. Yung ini-explain siguro ni Michael dito. Hindi ako nagbigay ng 1 point is because I feel like hindi po talaga sila magsisinungaling. Sure, some of them hold back. Well, I agree din naman kay Ralph dito. Based po sa mga kwento ng ibang housemates sa akin, mayroon pong mga moments na hindi po nagko-connect yung mga sinasabi niya. If someone has the same experience as other people, may ibig sabihin na po talaga yun. Alam niyo, feeling ko may demolition job talaga dito sa loob ng bahay ni Kuya. Kasi more on hearsay yung mga pinapaniwalaan nila. And doon nila binibase yung boto nila. Yeah, agree. Grabe kasi yung pagka-sunshine ni Esnir. Pare, 1 point kay Bianca. Kuya, feeling ko after River. here for almost a month na, nakilala ko talaga yung bawat isa, nakausap na rin. Feeling ko lahat talaga are showing Tari naman, napaka-good boy. 3 points lahat si River. Yeah, agreed. Sa lahat po ng Grabe yung nabigyan ko mindset ng na yun ni River. 3 points, Love that. kuya, si nararamdaman niya. Hindi na singer sik Matao lang. siya, Naging siya. komedyante She really at talks about actress it kung bigla. bakit lahat ng sides niya napakita na niya. Si Will Kuya, sobrang tahimik po niya. So hindi ko po talaga siya masyadong mabasa pa yung alam ko about Grabe, him. ang dami I hope talagang mas ma-share pa niya ako. thoughts sa mga introvert ng mga Para housemates po sa akin, na. pinakatotoo kuya is si Kira. Honest po siya sa nararamdaman niya, si Mika. Ang feeling ko po si Mika hindi nagpapakatotoo kasi minsan feeling ko yung mga ginagawa niya lang po is all the chores. Parang paparinig daw po siya. I don't Daw feel po siya. realness or genuinity. Another from a hearsay na person naman like yung that. mga pinapaniwala ay ng mga housemates. Why not yung Para po sa mismong akin, nila, experience nila, no? Napakatotoo po talaga si Esnir po, kuya. For the past No weeks, doubt kay Esnir. sa buhay, at kung ano po Grabe. yung ugali, Kung napanood niyo yung kwento yun talaga lang ni po Esnir yung nung nakikita niyo. nasa red, Para nasa po hot sa seat akin, siya, no? Hindi pa po Relatable nagpapakatotoo talaga yung si character AC, niya. kuya, kasi confused Saka pa rin attitude. po. Minsan, Coming nabibase from din po kasi Dustin, siya ah. sa AZ. sasabihin sa kanya, kuya eh. Oh. Si AZ ang pinaka nagpapakatotoo para sa akin, kuya. Grabe, ano to? Kapuso versus kapuso na yung atake ng PBB ngayon. Meron siyang kailangan mag-try pa po magpakatotoo is si Mika. Kita nyo naman po, siya lang po yung nabigyan ko ng number 2. May nakita po kasi ako, kuya, na hindi ko nagustuhan. Hindi po ako ng tao na pinaka nagpapakatotoo po talaga kuya ay si Charlie po kuya. Matapang po siya, yung
kailangan pang magpakatotoo po talaga kuya ay si Kira po kuya. Hindi ko pa po siya talagang kilala po talaga kuya. As in sa Kapamilya versus medyo kapamilya tahimik po siya. din. Feeling ko po medyo nahihiya pa po siya masyado po kuya. Marami ang bigyan mo ng Ito si 1 point. Naramdaman ko lang na yan yung mga taong siguro hindi ko po masyado pa nakikilala. Mas maka-PGT Hindi pa mag-score yung ni totoo yung napapakita nila dito sa bahay Atik ko lang yan. dito. I'd say that someone in this house who know him outside also. But from their impressions of him outside, So si Brent, yung quite sa tingin niyang similar green to flag who sa he kanya is or inside. nagpapakatotoo. She's saying that she wishes or she hopes that people will see her as her true self. Pero what if yun naman talaga yung attitude ng isang tao? No, hindi siya shareable talaga. Shareable, hindi siya pala open. Questionable pa rin ba yun? Napapakatotoo sa lahat is si Brent po. Wala po siyang pakialam sasabihin ng iba. Well, Yeah. sa maraming tao. Kaya ba't kasi pinipilit nilang maging extrovert ang mga introvert? Feeling ko po may kapwa housemates niya po. Oh, Lalo na sa part ko Bianca. because ever since I came here, she was not afraid to show me her real emotions. I see AZ AZ. only because sometimes I don't know if her intentions are real. Ang pinaka nagpapakatotoo, si Charlie po. Ang isang housemate na kailangan magpakatotoo, si Mika po. Kasi nararamdaman ko po talaga na most of the time, hindi po siya genuine. Then may mga nalalaman ako na Hearsay na naman contradicting sa mga guys. sinasabi Napansin niyo niya. yun? Iwas Puro siya hearsay yung kapag mga pinapaniwalaan ng nag-open up about housemates. sa sarili niya. Oo. Dumidikit lang po siya sa mga tao na alam niyang malakas. Grabe yung demolition job dito sa mga housemates sa loob ng bahay ni Kuya. Talagang kapamilya versus kapamilya na lang. At the same time, kapuso versus kapuso. No? Okay. Now naman, let's watch this. Yung reaction ni Mika nung napili siya as red flag ng mga housemates. Ang huling makakakuha ng yellow flag. Ang awkward nito eh. Ang awkward. Mika. Though alam mo mabigat sa pakiramdam na hindi ka pinagkakatiwalaan ng mga kasama mo sa bahay. Ang Galing magpigil ng ano. Kung ako yan, mag-iiyak talaga ako. Magwawala ako. Charot. sa'yo ang red flag. At ang Grabe, hirap ng average sitwasyon ni dito ni Mika, no? ay 2.0. Thank you guys. Ang bigat. Ang awkward. Hanggang dito na lang muna, housemates. Isa siyang strongest soldier sa bahay ni Kuya. Uy, MMD. I love how si MMD lang yung no? Umalalay, pumunta para comfortahin, i-comfort si Mika. Ang sama ng 2.0. Parang grado sa Opo. Kasi yung favorite ko sa kanya lahat 3. Oh! Betrayed indeed, no? Yung pakiramdam. So that's it. May mga pagkakataon talaga sa buhay natin na ang hirap-hirap mag-open up, no? Lalo na sa usaping trauma, phobia, or sa mga bad experiences natin na ayaw na nating i-bring up pa sa present or sa wala saan tayo ngayon, no? And yun dapat siguro for me, yung intindihin ng mga tao. Like, I know na parang triple yung sakit kapag i-open up mo pa ulit yung sugat na pahilom na. You know what I'm saying, guys? Kasi ang hirap magpakatotoo kung may mga taong iniisip nila na hindi katotoo. Paano ba dapat natin malalaman kung nagpapakatotoo yung isang tao? No? Sa tingin nyo, guys, ano yung thoughts nyo doon sa word na paano natin malalaman na nagpapakatotoo yung isang tao? Dapat ba maging siya, open book? Lahat ng sakit niya, back then to now, lahat ng mga bad experiences niya, dapat i-publicize niya? Or kailangan ba maging open na 24/7 dapat alam mo yung kwento niya? Lahat ng mga nangyayari sa kanya, parang CCTV ka bigla na gusto mong malaman lahat ng baho, lahat ng mga trauma na nangyari sa isang tao. Ganun ba yung pagpapakatotoo? What do you think about this, guys? We should also learn na kailangan may boundaries tayo sa mga buhay natin. No? Hindi mo kailangan magbago para tanggapin ka ng iba. Well, kung ikaw yan talaga, kung yan ka na talaga, wala silang magagawa. At, importante, nagpakatotoo ka. Kasi pag nagbago ka for them, hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo eh.
no? Tama ba na ginawang red flags ng mga housemates dito si Mika? Anong masasabi nyo? Let me know in the comment section. Maraming salamat sa pagsubaybay at panonood sa aking reaction video. So, kung may mga gusto kayong ipagawa sa akin na reaction video, please guys, comment it in the comment section. Siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. This has been CJ, guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye!